Pero yung po ngayong sinasabi, maging ni Senador Tito Soto, ni SP Soto, na ito po mga kapatid, na desisyon ng kataas-taasang hukuman ay magsisilbing balakid ngayon. Ito ho ngayon ang hirap na yung pagpapanagot sa mga impeachable officials. Ano ang kanyang official statement, baby girl, kung mamarapatin mo? Kung meron ka pa na... Ay ko naman, ni Tito Soto. Sabi niya, judicial overreach daw. Ay, nako. Itbulaga. Alam po ninyo, ako tatanungin mo, ano yung judicial overreach niya? Palagay ko, ang ibig niya sabihin, ignorance overreach. Hindi ka abogado. Huwag kang magkakamali na pumasok ka sa teritoryo ng mga abogado. Alright, kanina nga po ay napag-uusapan namin dito sa ating mga uri manggagawa sa ating himpilan itong mga pangyayaring ito, no? Ano pa nga ho ba ang ating pong mga nakikinig ngayon ng mga nagmamaneho ng sasakyan ho nila, naghahatid sa kanilang mga anak, sa kanilang mga misis, mga mister, sa mga naghahanap buhay. Patuloy po tayo na maghahanap buhay, kakayod, of course, no, para po sa ating mga pamilya yan, sa ating mga pangangailangan, pero para din po buhayin natin at pagandahin po ang buhay ng mga leader ng ating pong bayan. At when you speak leader po ng ating bayan, sa lahat po ng sangay ng gobyerno, alam niyo ho yun, hindi ba? Ang gaganda ho ng buhay nila actually, mga komportable po yan, magmula sa mga miyembro ng legislatura, nasa executive, sorry po baka ho may mga nandidiyan po na gusto na mag-resign na kayo kung hindi niyo ho gusto yung trabaho ninyo sa executive, di ba? Pero doon din po sa hudikatura, mawalang galang lang, nakakita ka na ba ng mga nasa hudikatura, lalo na po yung mga nasa kataas-taasan niyan, sa Supreme Court, Court of Appeals, na naghihirap sa buhay? Palagay ko po naman wala. Hindi ho ba? Although, hindi maitatanggi yung hirap din po ng kanilang trabaho, sasabihin ng dami ng mga kaso na dapat nilang marisolba. Okay ho naman yun. Ginusto mo yung trabaho na yan. Tama, di ba? Ginusto mo yung trabaho, trabahuhin mo ng maayos. Opo, di po ba? Pero ang atin lang po nga kasi ngayon, dito po sa balitang ito ng muli, no? Deny nila doon sa motion ng Kamara sa naging impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa kanila pong desisyon na ito, kami po mamaya hihingi po ng magpapaliwanag po dito kung sakasakali para mas maintindihan po ninyo. Although, ang sinasabi nga po, may punto naman talaga, no, doon po sa usapin noong initiation. Kasi nga, nung paman din po, sinasabi natin, nung naghain ng impeachment complaint, yung ilang mga grupo, bakit nyo naman ibinudega? Hindi ba? Hindi agad inaksyonan. Yung pala, dinribble nila and naghintay sila nung second mode. Ang sisti po, yung second mode na iyan, inaabot na po ng 20th Congress. So sa maiksing storya, yung pong usapin ng initiation, nalabag na noong pong pang-apat na impeachment complete na dumaan sa second mode. Papaliwanag pa rin po natin mamaya. Yan, muli, So, assuming nga po na tama po naman po talaga yon. Pero yung po ngayong sinasabi, maging ni Senador Tito Soto, ni SP Soto, na ito po mga kapatid, na desisyon ng kataas-taasang hukuman ay magsisilbing balakid ngayon. Ito ho ngayon ang hirap na yung pagpapanagot sa mga impeachable officials. Ano ang kanyang official statement, baby girl, kung mamarapatin mo? Kung meron ka pa natitirang May natitira pa namang lakas. malasakit, sige, go ahead. Sabi dito ni Senate President Tito Soto, it is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is clear judicial legislation. The SC, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment, a clear encroachment on the power of the legislative branch, as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. Sa tugtugin pong impossible dream,
pag-usapan natin tong issue nito. The dream, to dream, The impossible dream to reach the unreachable star, to impeach the impeachable official. Saka ba kasi naglalalagi? Tanong mo si Kuya Al Mendoza. Ikaw talaga, kung saan ka kasi naglalalagi eh. Anyway, asa na ba ako? Ikaw ba isang ayon dito sa sinasabi ni SP Soto? Hindi nga. Yung pong sinasabi po ni SP Soto, no, iksiyan ko na lang po ito. Abangan niyo po mamaya po ang ating mas malaliman na pagpapaliwanag po sa isyong ito para ho natin mas maunawaan. Pwede ko po itong i-connect. Dito nga po, ako'y nagulat din nung nagsalita nga itong si dating ICI Commissioner Rosana Fajardo nung binanggit niya na probably, ito po yan sa usapin po ng pagsawata sa usapin ng korupsyon, mga kapatid. No? Kasi nga, ang sinasabi po, kahit ngayon, umamin na po ang DEV na corruption ho itong dahilan sa hindi pag-usad ng ekonomiya. Corruption po ang dahilan kung bakit po, mga kapatid, wala ho tayong ganoong karaming investment. Corruption ang dahilan po kung bakit nasadlak sa gantong uri po ng edukasyon ng ating mga kabataan. Corruption na mula noon hanggang ngayon patuloy pa rin po. So ang sabi niya rito, probably if you want to correct government or correct corruption, then it would take several lifetimes. Ibig sabihin, several na henerasyon. Kumbaga, hindi natin kakayanin ngayon sa henerasyon na ito at yung susunod pang henerasyon. Because then you would probably need to take out everyone who is part of the system. Ako, ngayon ko lang siya napakinggan, although ito ho ay transcript ng kanya sinasabi. Ang kanya sinasabi po dito, doon sa kanyang pakikinig daw po sa ICI hearing nila, na hindi ho naman na live stream yun, sinabi niya na mukhang na ito, na master na nila, na perfect na nila. At nalaman nila kung paano mga lulusot at nahanapan ng butas yung mga panuntunan. So corruption, mga kapatid, ito pong provision ng ating saligang batas tungkol doon sa pamamaraan po para sa pag-aalis ng mga impeachable official. Ang isa po sa mga impeachable offense ay yung pong corruption. Hindi po ba na nando doon? Dito sa kasong ito ng Supreme Court decision, sabi nga ni SP Soto, mukhang impossible dream na ito kasi ngayon napakahirap na mag-impeach, magpapanagot sa mga impeachable official. So paano po yan? Kung ang disenyo po ng ating gobyerno ay may checks and balance, right? Between the three branches of government, paano po ngayon yan? Kung ang sinasabi nga ng ilan dito ho, with all due respect, sa kataas-taasang hukuman, hindi ho naman nanggagaling lamang sa amin ito, kung hindi sa napakarami po ngayon na nag-post ng kanila pong sentiments, mga sinasabi din pong abogado o constitutionalist, ang sinasabi na, paano yan? Nag-overreach na kayo. Ibig sabihin, sinaklawan nyo na yung kapangyarihan ng isang branch of government. At maaari nating ituring ito na grave abuse of discretion sa pananaw po ng iba. So paano yan kapag yung inaasahan mo na siyang magtatama sa kamalian ng dalawang branch, mismong nagkakamali na? So siguro po sa sinasabi ng huwag nyo nang kontrahin yan, huwag nyo nang labanan yan kasi baka magkaroon ng constitutional crisis. Ngayon baka ituring ng iba na sa kasalukuyan meron na po tayong constitutional crisis. Wala pa ba? Kasi nga hindi na gumagana yung inaasahan natin na sana nga po ay disenyo ng ating pong konstitusyon para i-correct ang mga mali. Di po ba? Yan po ang sinasabi ng ilan. So kumbaga, the Supreme Court declaring the Constitution unconstitutional. Hashtag think about it. Medyo may tama kayata doon. Parang sa pagkakataong ito, ako talaga agree ako dito sa sinasabi ng bayan. Mas nagiging mahirap ang pananagutan dahil sa pinakabagong desisyong ito ng Korte Suprema. Kumbaga, naglagay sila ng hadlang sa mga mamamayan para panagutin ang mga taong nasa pwesto. Mga kapatid, sa mga pangkaraniwa pong mga mamamayan, sa mga kasambahay, sa mga nagtataho, pangkaraniwan ng vendors, hindi po mahirap intindihin ito. Hindi ibig sabihin na kinakailangan mo muna maging abogado
para ito'y maunawaan at wala kang karapatan magkomento kasi hindi ka naman abogado. Hindi po. Bilang mga mamamayan, meron tayong karapatan magkomento. After all, hindi naman siya mahirap intindihin. Hindi naman komplikado yung provision na pinag-uusapan natin dito ng ating pong konstitusyon. Ang tanong nga lang ngayon, paano na po ito na ganyan ang sistema? Kaya ang tanong din po, sa usapin po ng corruption, paano ngayon ito? Isipin mo paano natin masasawata ito kung mga kapatid, para bagang may problema tayo. Ito ba'y sistema o sa mga taong nasa sistema? Problema ba ito sa mga pamamaraan sa ating saligang batas o sa mga taong nagpapatupad dapat ng mga pamamaraan na ito? Kasi ito magandang halimbawa. Ito ngayon kay Saldi Niño. Si Saldi Niño, nasan na siya? Nagbago na naman po ng ihip. Doon naman siya hahabulin sa Sweden. Nung una, nasa gated community sa Lisbon. Ngayon, nasa Sweden. Ando naman kami Di ba dinidribble tayo dito? Di ba dribble ito? Talaga bang gusto niyong habulin yan? Talaga bang gusto niyong pauwiin yan? O dinidribble lang tayo? Paano kapag nagsabi na naman yung kanyang abogado o sino man po na hindi, naandun pala siya sa Timbuktu. Habulin sa Timbuktu yan. Aba, teka, hindi ka ba naniniwala sa sinasabi nila ngayon? Na alin? That we're gonna go harder? Kung saan man daw siya pupunta, we're gonna catch him? Ito lang po. Ito yung hard fact, mga kapatid. Ano ho. So ngayon, si Saldiño, official na, di ba? Lahat ng pahayagan nakalabas ngayon. Nasa Naghain Sweden. na siya ng kanya pong petisyon sa kataas-tasang hukuman. Kine-question yung naging galaw at pagkakaso po sa kanya ng ombudsman. Alright, ngayon pending sa Sandigan Bayan. Sinasabi, mag-issue kayo ng injunction, magganto kayo, magganyan kayo. Tanong, anong effect nun sa kasalukuyang kaso niya sa ombudsman at saka dito sa Sandigan Bayan? Anong effect nun? Ilang araw, linggo, buwan o taon na naman bago i-resolve ng Supreme Court yan. Kapag nag-resolve ang Supreme Court yan, meron pa yung motion for recon. Ilan na naman pong buwan yun o taon. So, nangangahulugan na itong abogado ni Saldico, pagharap sa Sandigan Bayan, Your Honors, there is a prejudicial question. We still have a pending case in the Supreme Court. So, to give my client the benefit of due process, we have to wait for the Supreme Court to decide on my petition. So ano mangyayari dito, Aaron? Ang Sandigan Bayan, natural. Ay, oo nga naman, may petition. So, hintayin natin na ma-resolve ba ito. So habang naghihintay ka, si Saldico, ginagasta ang perang ninakaw sa atin. At mo yan? So, ano ba problema natin dito? Ang ating sistema? Mga taong nagpapatakbo ng sistema? Sorry po ang aga-aga mo, Ted Pailon, kanyan ka na naman Happy weekend mga kapatid, good morning! Sabi nga ng mga Gen Z, spitting facts ngayong umaga. Sorry Grabe. po. Sinampal mo naman kami ng katotohanan, partner Yung buwipiyo ka Kaya na. nga nagdadalag Pero parang sinampal mo naman kami ng katotohanan sa mga sinasabi mo. Nalungkot naman kami doon. So para bagang may repercussions talaga. Itong naging Supreme Court decision sa lahat ng mga pending cases ngayon. Hindi, itong Supreme Court decision na ito ay para lang sa impeachment. Yes. Okay? But what I'm talking about is that ito hong Supreme Court, hudikatura sila diba? So hudikatura, may papel sila. Meron tayong legislatura, meron tayong executive. Ang problema nga kasi, pinag-uusapan natin ang corruption, ito na po, para bagang complicit na silang lahat Aray ko po. Ano ba ibig sabihin ng complicit? Damay-damay na to. Hindi na co-equal. Oo. Di ba dapat co-equal branch yan? Ibang co-equal ginagawa. Complicit na ito Parang, sorry po, parang lumalabas. Malaki na pong sabuatan ito Now, puntahan na natin yung talaga kalusugan naman nitong si Presidente Marcos Jr. React ang Malacanang dahil daw may kumakalat na medical report kung saan inilalahad doon yung sakit niya. At syempre, yung sakit na nakalagay doon, hindi ordinary sakit. Marami sakit Malala ang sakit. Tapos, tinatanggi sila. Sabi niya, mga fake news. Sino ba lumikha ng fake news? Kayo! Bakit? Bakit kayo ang lumikha ng fake news?
hindi nyo inilalabas ang medical bulletins ng presidente nung yan ay dinala sa ospital. Ang sambayan ng Pilipino ay may karapatan na malaman kung ano ang kalagayan ng presidente ng bansa. Itinatago ninyo eh. So, anong gagawin ng mga iba? Ayan. Either nakakuha sila ng medical report doon na inilalabas nila, na tinatanggi nyo, o kaya naman sa pamamagitan ng chismis. Kasi alam nyo, yung mga doktor, sila rin, nagkikwento-kwentuhan sa isa't isa yan. Dinala mo ang presidente, di siyempre, alam mo si presidente, ganito, sa findings namin, ganyan. Yan pag kunento mo sa isang doktor, ganyan ang naturalesa. Kahit na hindi mo intensyon na magkalat, magkikwento ka sa asawa mo, sa anak mo, kaibigan mo, o dito, ganun din ang mangyayari. Magkikwento hanggang, kumalat na. Ano ang solusyon? Simple lang ang solusyon. Kung ano yung medical findings, ilabas nyo sa bansa. Para kung maluba ang kalagayan, ang sambay ng Pilipino, yung mga gusto sa inyo, ay magdasal, manalangin. At yung mga ayaw naman, manahimik na muna kayo. Dahil pagdating sa kalusugan ng isang tao, mali naman yung ipagdarasal natin na mamatay na. Hindi po ba? Kailangan, palusugin mo para panagutin mo kung ano man ang mga ginawa niyang kamalian, mga pagwalabag sa saligang batas, ang pag-aapi at ang pagbibingkansa ay panagutan niya. Pero kailangan malusog ka. Dahil kung masakit ka, mamamatay ka, hindi ka mananagot, useless din. Yan ang gawin ninyo. Ilabas nyo. So ang hamon sa inyo, ilabas nyo medical bulletin para hindi na kayo deny dito, deny to the death, tanggi ng tanggi. Di nyo naman sinasabi kung anong kalagayan eh. Yung tunay, kung ano yung medical findings ng St. Luke's, ilabas nyo. Tapos ang usapan. Ayan. Maraming salamat, Atty. Sal. At sa ibang balita naman, Atty., binasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng House of Representatives at pinagtibay ang nauna nitong deklarasyon na labag sa saligang batas ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at walang jurisdiksyon ang Senado na ipagpatuloy ang proceedings. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Inihayag ng Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier na hindi lamang ang impeachable officer kundi maging ang proseso ng impeachment ang dapat suriin pagdating sa pagbibigay ng hatol. Yan ang binigyang diin ng mahistrado sa kanyang separate opinion sa kanyang boto na nagpapatibay sa unang deklarasyon na labag sa saligang batas ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan na kawalan ng pagbibigay due process at paglabag sa one-year bar rule ang naging dahilan ng pagbasura ng SC sa motion for reconsideration ng Kamara. Ayon kay Lazaro Javier, ang pananagutan ay para sa lahat kaya dapat hindi lamang ang opisyal na ini-impeach ang sinusuri at hinuhusgahan, kundi pati ang institusyong nagsampa ng kaso. Mahalagaan niya ang pagiging patas ng proseso, ang pagiging bukas ng mga pagdinig at ang pagsunod sa konstitusyon. Kapag ang impeachment ay isinagawa ng pabaya, ang pinsala nito ay hindi lang sa opisyal na natanggal, kundi pati sa tiwala ng publiko sa lehislatura at konstitusyon. Samantala sa separate concurring opinion naman ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, sinabi nitong iniwasan ng Kamara ang one-year bar rule sa impeachment proceeding. Nakalimutan anya ng Kamara ang kahalagaan ng panuntunan nang itinuring ang one-year bar rule bilang isang mababaw na utos at ang bagay na yan ay hindi raw pwedeng palampasin ng korte. Paliwanag ng mahistrado, ang one-year bar rule ay nilikha upang mapanatili ang tamang balanse sa pagitan ng pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan at ng maayos sa takbo ng gobyerno. Hirit nito, hindi dapat labis na gamitin ng impeachment at hindi rin ito dapat iwasan ng todo. Kapag sumobra sa alinmang dalawa, kaguluhan daw ang idinudulot niyan. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News. Yan po, Atty., ano po masabi ninyo sa ulat na ito? Hindi na tayo nagtataka sa naging desisyon. Kung natatanda mo sa programa natin, sinabi na natin yan. Malabo na yung ma-reverse kasi unanimous eh. Unanimous. Biro mo, ilan sila? Tatlo. 13 dahil yung isa ay mag-participate. Hindi ko naman maintindihan ba? Ayaw siya mag-participate. Yung isa naman palagi naglilibo bamses. Hindi ko rin maintindihan. Bakit puro takot na mag-participate? Kailangan, kung ano yung opinion nyo, labas nyo kahit anong magiging kalagayan after the decision by you. Yung 13, talagang ganun pa rin ang decision nila. Tapos, itong mga kontra, siyempre, nagwawala. Parang mga asong ulol na nagagalit sa Korte Suprema. Ano ang problema? Pag kontra sa kanila ang desisyon, mali ang Korte Suprema.
Pag pabor, praises to high heaven sila. Alam po ninyo, ang Korte Suprema ay may kapangyarihan. At tama na binigay sila ng kapangyarihan na i-resolve ang anumang kontrobersya o yung hindi pagkakaunawaan ng mga samangay ng gobyerno o ng gobyerno at isang mamamayan o ng mga korporasyon laban sa korporasyon at mamamayan laban sa mamayan o mamamayan laban sa gobyerno. Kasi kung walang magbibigay ng hatol sa mga away na ganito, magulo tayo, may chaos, chaotic tayo. Kaya dapat talaga ang Korte Suprema tama ang inilagay ng mga framers, yung mga gumuhit ng konstitusyon. Kailangan may referee kung sa basketball. Malaman mo kung anong tama, mali. Hindi yung binigyan na nga ng kapangyarihan, pag ayaw nila, hindi akma sa kanilang kaisipan. Nako, mali. Overreach. Intrusion. Ang katotohanan yan, politika, namumulitika kayo. Hindi nyo matanggap ang desisyon. Kasi, ang political thinking nyo, ideology nyo, pabor kayo na yurakan ang dangal at sirain ang mga Duterte, lalong-lalo na yung mag-ama. Yan ang agenda nyo. Kaya lahat ng tama para sa kanila, mali para sa inyo. Yan ang katotohanan dyan. You cannot go beyond your political leanings. Hindi nyo malaktawan. Kaya kayo nagiging bias, hindi fair ang inyong mga opinion sa isang bagay. Kailangan, kahit anuman ang ideolohiya nyo, anuman ang politika nyo, meron tayong tinatawag na rule. Hindi lang rule of law. Sabi nga ni Justice Leonen, rule of just law. Ang pamamaraan ng isang makatarungang batas. Hindi lang pamamaraan ng batas, kung hindi pamamaraan, rule, ng just law o makatarungang batas. Kailangan meron tayong ganyan. Kaya kayo, tanggapin nyo na. Merong iba dyan, hindi nga abogado, kaya nito si Soto, hindi naman abogado, nagdudunong-dunungan. Asus Mario, ano ba yan? Ilagay niyo mga sarili niyo sa dapat yung kalalagyan. Huwag niyo, do not expose your ignorance. Ha? Do not litter the atmosphere, your legal ignorance. Yung mga katanga nyo. Pwede po ba? Tumigil na kayo. Nakakasuffocate. Pag bigay kayo ng bigay ng opinion, wala kayong karapatan magbigay ng opinion. Batas ang pinag-uusapan. Hindi ka naman abogado. Salita ka ng salita. Yun naman mga kontra, yung mga dilaw. At saka kung sino pa, mga kontra. Nako, ang buti pa si Soto, hindi abogado. Kasi nga, kahit na abogado yung nagtatanggol sa kanya, bias din kasi. Hindi sila makalaktaw sa kanilang mga politikang pananaw na kontra sa mga Duterte. Iyan ang problema. Kaya natatawa na lang ako sa mga ito. I'm really amused by the reaction. Ito namang pati yung mga ibang justice tanggapin nyo na. Kayo dati na kayong nakaupo noon. Ha? Nakaupo na kayo noon Nung nakaupo kayo, pag nagbigay kayo ng desisyon na kinokontra kayo, hindi ba nagre-react din kayo? Kami ang nakaupo rito. Sundin nyo kami kasi kami binigay ng kapangyarihan. Ngayon nagretiro na kayo. At hindi ayos sa politika ninyo, sa kaisipan nyo, kahit na hindi politika. May complaining kayo, sila mga nakaupo. Tanggapin nyo na, retired na kayo wala na kayo. Tapos na ang inyong panunungkulan. Wala na kayong kapangyarihan. Meron pa kayong tinig o boses, pero wag niyong ipagpilitan. Unanimous na nga Alam mo, natatawa na lang sa mga... Yes. Anyway, sige, susunod na topic tayo. Malagay ko, yung topic mo si Soti. Yan. Correct, attorney. Tinanggal ko na yung O. Ginawa ko ng I. Yes, attorney. Actually, kaugnay nga po dyan ay, bigyan na, dugtungan ko lang kay
Senator Tito Soto. Ipinahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng Korte Suprema na tuluyang ibasura ang apela ng House of Representatives upang baligtarin ang ruling na nagdedeklara bilang labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagtibay rin ng Korte Suprema na walang jurisdiction na kuha ang Senado sa impeachment proceedings. Ayon kay Soto, ang desisyon ay isang malungkot na araw para sa mga mag-aaral at nagtuturo ng constitutional law dahil ani ay nagkaroon ng judicial overreach na nagresulta sa hindi konstitusyonal na pagbabago ng konstitusyon. Tinawag din niya itong judicial legislation at isang malinaw na panghihimasok sa kapangyarihan ng lehislatura dahil umano sa paglalatag ng Korte Suprema ng bagong patakaran para sundin ng Kongreso sa impeachment. Dagdag pa ni Soto, dahil sa naturang desisyon, ang impeachment ay halos hindi na umano maisa sa katuparan. Nilinaw ng Korte Suprema ang ika-4 na impeachment complaint na inihain noong Pebrero 5 ng nakaraang taon ay ipinagbabawal ng konstitusyon dahil lumabag ito sa patakarang hindi maaaring magsimula ng higit sa isang impeachment laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ipinalawanag din ng Korte Suprema ang kahulugan ng initiation ng impeachment at itinuring na ang mga session days ay tumutukoy sa mga araw na aktwal na may sesyon ang Kamara. Ayan po, Attorney. Ano po masabi niyo sa pahayag po ng ni Tito Soto? Sabi niya, judicial overreach now. Ay, nako. Itbulaga. Alam po ninyo, ako tatanungin mo, ano yung judicial overreach niya? Palagay ko, ang ibig niya sabihin, ignorance overreach. Hindi ka abogado. Huwag kang magkakamali na pumasok ka sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Ignorante ka na nga. Nilalagpasan mo pa ang pagka-ignorante mo, kaya ignorance overreach ang tawag doon. Tumigil na kayo. Tingnan nyo ha. Labag daw sa saligang batas. Yung pagdideklara na yung articles of impeachment ay lumabag sa saligang batas. Sa ating pong saligang batas, merong prosedimento, may procedure, may pamamaraan ng pag-file ng articles of impeachment. At klarong-klaro doon na pag final mo yan, bibigay mo sa Speaker of the House, tapos Speaker of the House, within 10 days, ibibigay mo sa Committee on Justice. Ay, hindi mo nila ginawa. Hindi na nila ginawa yon. Pagkatapos, hindi pa nila binigyan ng due process na yung dinidemanda mo, tawagin mo at magpaliwanag ka para malaman natin kung may probable cause o wala. Hindi rin mo nila ginawa yon. Marami ho silang nilabag at yun ay pinaliwanag ng isa-isa ng Korte Suprema. Hindi nila matanggap. Pinagpipilitan nila yung kanilang opinion kasi nga ayaw nila kay Duterte. Ganun lang ho yun. Tigilan nyo na yan. Tama na ang ignorance overreach. Ayan,